Para bang ginagawa ng how do you call this? Parang ginagawang libangan ng Quadcom yung pagpapapunta ng mga people who have checkered life, no? At saka mga sinungaling at kalahati. So, Dadagan, Balita News Update. Welcome back na naman ho. Magandang araw, magandang buhay. At ngayon po ay nagbabalik naman ho tayo. Sana hindi ho kayo magsawang sumuporta sa ating munting bahay. Itong Danagan Balita News Update reaction video ho natin. Dahil mga kabalitaan, dito nyo po malalaman yung mga presko, labas sa Bisaya pa. Yung komprehensibong mga balita at impormasyon. Click nyo na ang notification bell para ho, agad-agad man-notify kayo kung meron ho tayong mga bagong i-upload na mga video. At the same time, subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. At bago pa po ang lahat mga kabalitaan, pasasalamatan muna natin yung nagpakulay ho na naman ng ating munting bahay. Dito ho sa Danagan Balita News Update reaction video mga kabalitaan. So, ito po, ipapakita, sandali lang po ha, may inaayos na ako dito. Okay, so, ipapakita ho natin, yun, kung makikita nyo po sa harapan ko, yan po si Jasmine Grebe, 3636. Siya po ay nagbigay ng 4.99 US dollars para makulayan niya po yung ating munting bahay. Well, maraming salamat Ma'am Jasmine sa iyong suporta. At talagang tayo po ay masaya na ho sa suporta nyo ito. No? So, sa mga gusto pang magpakulay, open ho tayo. Pero kung ayaw nyo, wala namang problema ho. Hindi ho natin pinipilit at hindi ho natin gawain ho ang humingi ng pakulay sa ating munting bahay. So nasa sa inyo na po yan mga kabalitaan. Importante lang po makapaghatid tayo ng komprehensibo na mga balitang impormasyon dito ho sa ating palatuntunan Danagan Balita Reaction Video News Update mga kabalitaan. At heto na nga, nagbabalik na nga tayo. Medyo mainit-init itong balita mga kabalitaan. Dahil nga po ay karma is real. Sinasabi ko na po sa inyo, karma is real. Unti-unti na pong lumabas yung katotohanan. Walang o hindi mananaig, hindi mananalo ang kasamaan sa kabutihan. Kung naalala nyo po itong si Mike Taguba, kung saan nagtatrabaho, parang Bureau, sandali lang. Parang Bureau of Customs Agent yata itong si Mike Taguba, kung saan po ay humihingi ito, ng paumanhin, matagal-tagal na ho ito sa Duterte son in law na sinasabing nadamay lang, nabanggit lang. Walang katotohanan yung sinasabing akusasyon na sila po ay, yung mga Duterte ay drug smuggler mga kabalitaan. Palakpakan! Anong masasabi mo dito? House Speaker Crocs. Sumisigaw. Parang bangag mga kabalitaan. At saka may 5,000 ho ito. 5,000 pesos. Yung 5,000 pesos galing po yan sa pang-harvest ng ating butihing Presidente Bongbong Marcos. Dahil katatanim pa niya lang, inanin niya na ho. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod. Ano masasabi mo, Martin Romualdez? Iyon, talagang lahi ho talaga nila yung biglang liliko. Biglang liliko. Yun po. At ngayon naman po, ay ipapakita ho natin yung sa picture na nakikita nyo mga kabalitan, alam nyo po ho ba kung sino ho yan? Yan po si Taguba, kung saan po ay nahatulan siya nitong nakaraang araw, 2 days ago. Hinatulan ng guilty beyond reasonable doubt nitong sinasabing pagpupuslit di umano ng illegal na droga. Alright! Karma is real. Malapit na. So, yun po mga kabaitan, pangalawang puntos na ho natin yan. Una, itong si Ingrata, Luistro,
Tinago yung asawa, ikinanlong ang asawang may kasong panggagahasa. Wanted pala to o pugante pala to sa panahon ni Tatay Digong Duterte. Kaya ang halimaw nitong magtanong ho sa mga kalyado ni Vice President Sara Duterte, akala mong sinong malinis na ingrata? So yun po. Ba't ko ba sinabi una? Una ho yan dahil yung investigasyon na ginawa ho niya dyan sa HUAD Committee ay paghihiganti. Pangalawa, inamin na rin ito ni Mr. Boy Hubad. Sino ba si Mr. Boy Hubad? Wala na pong iba si Mr. Boy Kiod, ang tinaguriang Mr. P. Dan Fernandez. Let's give him a round of applause. Yun po. Pangalawang karma na ho yan. Puntos natin yan. Pangatlong puntos. Itong si Taguba ay kailang kinuhang one of their witnesses. Na di umano'y, ayun nga, sa illegal na droga ay yung mga Duterte kuno, drug lord kuno, naku! Hinatulan na ho mga kabalitaan. Mantakin niyo po lahat ng mga kinuhan lang witnesses, resource speakers, or resource persons. Ay naku, may mga galit ho sa tatay natin, Digong Duterte. Kaya wala na ho talagang integridad yung WAD committee na yan. Nakakuha na ho tayo ng 3 puntos ho. Talagang isa-isahin ho natin pagdating ng mga araw, aabot na to ng 10. 10 mga daliri, kamay at paa. Malapit na. Abangan. Kaya ito po. Karma is real. Talagang hindi mananaig ho ang kasamaan sa kabutihan. Kaya ating sinasabi sa programang ito, magsihanda na ang lahat at hawak kamay para sa ating Wadcom? Para sa aming kalayaan. Kalayaan na hindi na paglalaruan dyan sa Quadcom. Pero kahit pinaglalaruan, dominado pa rin ni Tatay Digong Duterte. So, 3 puntos. Kanino una? Kay Luistro. Nagtatago ng pugante yung asawang kinasuhang ng gagahasa. Itong si Fernandez na isinapubliko na sinasabing kasama na ho yan sa equation ang pamumulitika or politically motivated. Ika nga ni Sara Duterte. At ito'y napikon mga kabitan kaya sa sobrang pikon nito, hindi napigilan yung sarili na sinabi niya sa kanilang press con na kasama na ho yang pamumulitika sa kanilang mga politiko. At kasama na rin yan sa equation. Kaya dahil may equation, ang kinalabasan, stick to the plan. Klarong-klaro na ang saya ho natin ngayon mga kabalitaan. God is good all the time mga kabalitaan. Now ngayon, para ho mapapatunayan, i-search nyo po yan ni Google University. At bago ho yan ang lahat, panoorin nyo po muna. Natuwa ako ni Inday Sara Duterte mga kabalitaan. Tuwang-tuwa ako dito. Tingnan nyo po ipapakita ko po sa inyo itong saglit lang. Saan ba yung hindi naman. Diyan muna yung litratong yan. Yung litrato. Diyan na lang muna yan. I-play natin si Inday Sara Duterte. Vibes, good vibes talaga to. Tingnan nyo po mga kabalitaan. Kagwapa, kagwapa. Very beautiful. Hi, ma'am. Diba? Gwapahan niyo mo, ma'am, uy. Simple lang yung busy Very natin. beauty, very lovely. Ma'am, kidabdaog ko, pero wala ko niya gian, ma'am. Wala ko. Dapat magpalit ka itong Martin Romualdez slimming plan. Nana siya slimming plan. Picture na tamo. Ayun, meron na palang slimming plan itong si Martin Romualdez. Ano kaya to mga kabitan yung tinatawag na slimming plan? Kaya abangan rin natin yan mga kabalitaan. Anyway, atin na lang pong tatanggapin at ipapakita sa inyo si Sir Jay Sonza
na sinasabi ho rito na ano bang nangyari? Ano nangyari ngayon sa Quad Committee? Pinapahiya ho lang ho nilang yung mga sarili ho nila diyan. Wala man lang hindi man lang nag-iisip, hindi man lang nag-uusap, ha? Yung mga kabalastugang ginawa ho sa Quad Committee na yan, naku! Ay naku, nakakahiya ho. Ikinakahiya ho sila ng buong sambayanang Pilipino. Ah, aha. Karma is real. Ayun! Heto na po, pakinggan ho natin si Sir Jay Sonza, mga kabalitaan. Na sa kasamaang palad, kahapon o kamakalawa, dahil petsa 20 na ngayon, 18 yung desisyon nilabas ng Manila Regional Trial Court Branch 46, na sila po ay guilty beyond reasonable doubt ng pagpupuslit o smuggling ng droga ng milyon-milyong halaga, no? Kaya tuloy, ang narinig ko, feedback ng mga tao sa pamamagitan ninyo, no? Yung mga pinapadala yung mga comments sa mga post natin, ay para bang ginagawa ng how do you call this? Parang ginagawang libangan ng Quadcom yung pagpapapunta ng mga people who have checkered life, no? At saka mga sinungaling at kalahati. So, ako, ayoko sana itong banggitin sapagkat ayoko namang masira talaga ang institusyon ng House of Representatives kasi isa yan sa mga institusyon sa demokrasya na dapat sana ay pinagyayabong. Unfortunately, itong ating mga congressman, parang I don't know kung nag-i-enjoy sila, kung masokista ba sila, na sinasaktan nila yung mismong dangal ng kanilang institusyon, no? Pagkatapos, nakakarinig pa tayo ng mga kwento na may mga nahuli nitong huli dyan sa Leyte na isinasangkot. Yung mismo mga miyembro ng, anong tawag nito, ng Quadcom, na hindi naman nila pinapasinungalingan, tuloy nag-iisip ang mga tao, baka totoo nga. No? Kasi, wala, kung ako yun, ako congressman, isasangkot mo ako, abay, maghahalo ang balat sa tinalupan, talaga mag-iingay ako kung hindi totoo. So, given all this, mga pangyayari, parang hindi na siguro kalabisan na manawagan tayo sa mga, sabi nila, distinguished, honorable members of the House to, wakasan na, Kasi everyday na ginagawa niyo yung hearing na kalokohan o kaletsyan na yan, kayo ang nasisira. Hindi lang kayo nasisira, kundi yung mga matitinong congressman. Dahil hindi naman po lahat ng mga congressman ay kasing kapal na mukha nitong ilang mga nagpapanggap na malinis, no? Tama. Ako nga, ayoko sanang pag-usapan, pero I think it's worth also discussing na mismo, example na lang, si Congressman Abante, nung nag-appear si President Duterte dyan sa Quadcom, abay, kung talagang dun sa opening niya, pag pinakinggan mo, abay, he is clean as yung kinula ng talagang parang sinasabi niya, wala akong bahid ng kasalanan at ako pa ang puro kabalintunaan. Puro pala kasinungalingan. No? Kasi mismo mga Baptist na nagsasabi na hindi totoo. At saka may mga lumabas pang dokumento na ang palang pinagpilian pala ng mga Baptist noon si Rojas at si Lenny. So, yun, hindi na dapat nga pinag-uusapan eh. Pero, dahil sa ito importante, kinakailangan pag-usapan natin. Ito isang bagay lang. No, ngayon, mamaya siguro pag may oras tayo, balikan natin yung ibang diskusyon. So, yun na nga mga kabalitaan. Talagang pinatutuhanan ho ni Sir Jay Sonza itong mga pangyayari. Mantakin mo. Naalala nyo ba nung sinasabi ni Atras Abante na malaki daw yung ibinigay na boto niya, yung religious group niya, kay Tatay Digong Duterte?
At hindi man daw nagpapasalamat si Tatay Digong sa kanya. Ha? Ngayon lumabas yung balita. A1 information, no? Hindi naman pala si Tatay Digong Duterte yung kanilang binoto. May mga dokumento, ano pala yung binoto lang, si Marojas at saka itong si Lene Robredo. Di ba? Hindi mapagkakatiwalaan yung pagmumukhang atras abante na mukhang manyakis o makabalitaan. Hindi nahihiya. Nagsusuot pa ng may cross pa dito sa dibdib. Nagkwintas pa ng cross. Binabalandra niya pa sa taong bayan para makita na siya ay talagang napakabait at talagang relihiyoso, mga kabalitaan. Iyon pala, napakalaking sinungaling pala itong matandang manyakis, mga kabalitaan. Palpal tuloy ka ni Sir Jason sa. Kahiya ka, tatang atras abante. Talagang magkaibigan kayo, magkasundo talaga kayo ni Boy Hubo, ni Boy Kiyod Fernandez. Kasi kayong dalawa doon pumunta kay kay Grihilda, para iliin sa Tatay Digong Duterte. Kaya kayo, ang kapal ng pagmumukha niyong dalawa. Kailan pa kayo kunin ni Lord? So ayun po, mga kabalitaan, karma is real. Talagang lumabas na ho, unti-unti nang lumabas ang katotohanan na kakampi ho sa ating Tatay Digong Duterte at Inday Sara Duterte, yung Vice Presidente ng ating bansa. At tama ho ang mga sinasabi nung may nagtanong kasi nung during ambush interview yata yun ni Vice President Sara doon sa Iligan ba yun? Or saan ba yun? Basta doon banda sa Mindanao, na bakit po ba, Vice President, pag yung Quad Committee ay nagiging sausawan ho kayo doon, kayong mga Duterte, ba't biglang may paparating na masamang panahon? Ba't umuulan? Ba't kumukulog? Ba't binabaha yung ibang lugar ng bansa? Sabi ko sa inyo panahon lang talaga yung kakampi nilang dalawa, nilang mag-ama ho. Nandyan yung panahon. Alam niyo pong ibig sabihin natin, ang panahon po ay kakampihan talaga itong mag-amang Duterte. Kaya ngayon lumabas na, may 3 puntos na ho tayo. Yung kanilang kinuha dati na witness na si Taguba, ngayon, talagang nasintensyahan na yun, beyond reasonable doubt, sa pagpupuslit di umano ng illegal, di umano, sa pagpupuslit ng illegal na droga, at nakatanggap po ito ng 1.2 billion pesos para sa sariling bulsa niya. Maipuslit lang itong illegal na droga mula ho sa bansang China. Ngayon sinabi nilang kasabwat si Pulong, pati yung asawa ni Vice President Sara Duterte. Kaya kayo, no? Nakakahiya kayo dyan sa Quadcom. Huadcom. Wala kasing masamang mananaig sa kabutihan. Tandaan nyo yung mga pagmumukha nito, mga kabalitaan. Lalo na sa darating na eleksyon, talagang derecho inidoro tong mga hinampak na to, mga kabalitaan. So, ayun, naipalabas na ho natin ditong expose. At hindi naman matatawag na expose. Para sa akin, expose kasi ang sarap pakinggan ho na yung karma ay talagang nagpaparamdam na ho sa kanila. Lalo na itong si Akop, nguya ng nguya, kala mo patay gutom. Pag nasa hearing, gumagano ng mani siguro yun. Pati rin itong si Manyaki, si Abante. Gumanon-ganon din ito rin si Boy Kiyod. Kompleto yan sila dyan Yan din si Mr. Sight in Contempt. Kompleto yan dyan. Yung isa, parang parang yung pag-ganon-ganon lang lagi parang lang siya parang referee ano ba yun? Yung tawag na point of order. Gumaganon-ganon siya Itong si Robert Barbers naman, hindi ko alam kung saan spirito pumupunta pag nasa hearing pag ganon-ganon na lang, hindi alam kung anong gagawin, o baka gusto na yata mag-withdraw bilang chairperson. Pati naman yung isa doon, nagkakanlong ng kriminal, hindi pa naman kriminal, pugante. Kompleto yan sila dyan. Itong si Suarez. Parang naging bouncer dyan Yun ang pinaka-bouncer dyan sa Huad Committee, si Suarez. Napakalaking mama ho. Pero ang boses duwende. Tama ho ba, Mr. sino ba to? House Speaker?
Parang ano, parang si Raulo yung sumisigaw eh. Oh. Nako, kompleto kayo dyan. Kompleto Ricardos kayo dyan sa Tongreso, mga kabaitan. Ayun po. So kung nagustuhan niyo po yung itong ating video presentation ngayon, salam sa inyo. Maraming salamat. At sa mga bagong salta, bagong nanonood, at sa mga tumatangkilik ko sa ating YouTube channel at sa ating paggawa ng reaction video, salam ho sa inyo. Maraming salamat sa nagpakulay na isang beses. Malaki tuwang-tuwa na ako dun. Talagang tuwang-tuwa na ako kasi parang sabi ko, may nagpapahalaga pala sa akin sa social media. I mean dito sa YouTube. Nabigyan tayo ng 10 Saudi Arial. So anyway, salamat ho ng marami at huwag kalimutan mag-subscribe para lagi kayo updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. At ako po'y magpapaalam na. Kita-kits na naman tayo sa susunod pang mga videong ating i-upload para at least kayo laging updated sa mga pangyayari sa ating bansa. At ako'y magpapaalam na. To God be the glory. Mwah mwah. Chip chip. Peace out.